Salamat sa pagbisita sa aming channel. Bago tayo magsimula, maaari po bang sabihin ninyo kung saan kayo nanonood? Gusto naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa kawili-wiling kuwentong ito. Iza, kumusta ang kape? Ang boses na iyon, bagamat may karaniwang hinahon, ay may bahagyang kakaibang kulay. Tila naninigurado, tila umaasa. Nakaharap pa rin sa bintana ang aking biyenang lalaki at sumagot sa magaan na tono. Ah, yung kape? Ininom ko na. Natigilan ang aking biyenang babae. Ang kamay niyang may hawak na supot ng tsaa ay nanigas sa ere. Ano? Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon na. Ang boses niya'y halos pasigaw na. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang dalawang kamay. Ang karaniwan niyang kalmado at mahinahong kilos ay wala na. Para siyang ibang tao na may lantad na pagkataranta. Ang pangalan ko ay Iza Calzado Wintle. 49 na taong gulang na dating nurse. Sa loob ng halos 20 taon, nagtrabaho ako sa internal medicine ward ng isang malaking ospital. Ang hindi palampasin ang kalagayan ng pasyente, ang tiyaking tumpak ang mga talaiyan ng aking trabaho, at iyan din ang aking ipinagmamalaki. Sa edad na 35, nakilala ko si Ryan Agoncillo, na mas matanda sa akin ng 3 taon. Sa isang hapunan na inorganisa ng aming kaibigan, buong puso niyang ikinuwento ang tungkol sa kanyang ama. Si Itay, itinayo niya ang kumpanya mula sa wala. Balang araw, gusto ko ring makamit ang isang bagay sa sarili kong pagsisikap. Naakit ako sa paraan niya ng pagkukuwento tungkol sa kanyang mga pangarap, na may tapat na tingin. Pagkatapos ng ilang buwang ligawan, nagpakasal kami sa taon ding iyon. Ang ama ni Ryan, ang aking biyenang si Tirso Cruz III, ay 64 na taong gulang noon. Abala pa rin siya bilang isang aktibong negosyante. Matikas ang tindig, matalas ang tingin. Noong una kaming magkita, naramdaman ko ang isang uri ng autoridad na nagpatindig ng aking balahibo. 25 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang unang asawa dahil sa sakit. Pagkatapos ng 5 taong pagiging biyudo, muli siyang nag-asawa 20 taon na ang nakalipas kay Cherry Pie Picache, ang aking biyenang babae. 31 taong gulang si Ryan noon. Narinig ko na hiwalay na siya sa poder ng kanyang ama noon at halos walang naging ugnayan sa kanyang madrasta. Mula pa noong ikasal kami, si Inay Cherry Pie ay isang masayahin at palakaibigang tao. Dahil abala si Itay Tirso, siya ang tumulong sa maraming bagay, tulad ng paghahanda sa kasal at pagpapakilala sa mga kamag-anak. Huwag na tayong masyadong formal. Maging parang magkapatid na lang tayo, ha? Sabi niya sa akin noong una kaming magkausap ng kamilang dalawa, habang hawak ang aking kamay. Naisip ko, kung nandyan siya, magiging panatag ako sa bahay ng aking biyenan. Ganoon kahalaga para sa akin ang presensya niya. Ngunit, hindi pa nagtatagal pagkatapos ng aming kasal, may sinabi siya sa akin. Ang totoo niyan, Iza, tutol talaga ang itay mo sa kasal natin. Pabulong siyang nagpatuloy. Gusto niya raw sana. Mas batang mapapangasawa ni Ryan. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Ako na ang bahalang sumuporta sa iyo. Nakasimangot siya na parang humihingi ng paumanhin. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Mula noon, ang mahigpit na kilos ni Itay ay naramdaman ko bilang isang pagtanggi. Unti-unting nabawasan ang pagdalaw namin sa kanila. Nang sumunod na taon, isinilang ang aming anak na si Francine, 36 na taong gulang ako noon. Habang tinititigan ko si Francine na hawak ang aking daliri ng kanyang maliliit na kamay, naisip kong bumisita sa bahay ng aking biyenan. Gusto kong matuwa rin si Itay sa pagsilang ng kanyang apo. Ngunit, ang naging reaksyon ni Inay, nang ibalita ko ito ay hindi ko inaasahan. Babae? Naku, problema yan. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na nating sabihin kay Itay. Sabi ni Inay sa mahinang boses at seryosong mukha. Alam mo naman, mahigpit yun sa tagapagmana. Kapag nalaman niyang babae ang anak ninyo, baka magalit pa. Nagkatinginan kami ni Ryan. Bagamat tila imposible, nang maisip namin ang istriktong pagkatao ni Itay, hindi rin naman ito parang malayong mangyari. Kaya, kinansela namin ang planong pagbisita. Lumipas ang mahigit 10 taon. Sa edad na 70, ipinasa ni Itay ang kanyang kumpanya at nagretiro. Akala namin ay magkakaroon na siya ng mapayapang pagtanda. Ngunit sa edad na 74, inatake siya ng stroke. Nakaligtas siya. Ngunit naparalisa ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan at kinailangan na ng tuloy-tuloy na pag-aalaga.
Kailangan na niyang uminom ng gamot na tinatawag na warfarin araw-araw. Ang warfarin ay mahalaga para maiwasan ang pamumuo ng dugo. Subalit, nangangahulugan din ito na mas mahirap mapatigil ang pagdurugo. Kung magkakamali sa dosis, kahit maliit na sugat, ay maaaring hindi tumigil sa pagdurugo. At sa pinakamasamang kaso, maaari itong magdulot ng internal bleeding. Bilang isang nurse noon, alam na alam ko kung gaano kaselan ang pamamahala sa gamot na ito. Sakto noong panahong iyon, mag-aaral na si Francine sa elementarya. Huminto ako sa pagiging nurse, at si Ryan naman ay nagsisimula pa lang sa kanyang sariling negosyo. Dahil sa iba't ibang pangyayari, nagpa siya kaming lumipat sa isang lugar, na 10 minutong lakad lang mula sa bahay ng aking biyenan. Kami na ang mag-aalaga kay Itay, sabi ni Ryan. Ako na ang bahala, sagot ni Inay. Huwag na kayong mag-alala, ayokong makaabala sa inyo. Ang kanyang ngiti ay tila nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Hindi po, Inay. Alam kong mahihirapan din po kayo. Dati po akong nurse, kaya sana makatulong man lang ako. Nang sabihin ko iyon, sandaling natigilan si Inay bago ngumiti. Kung ganoon, sige, malaking tulong yan. At doon nagsimula ang aking araw-araw na pag-aalaga. Ang dating matikas na si Itay ay nakahiga na lang sa kama, nakatingin sa kisame. Noong una ko siyang makita sa ganoong kalagayan, nanikip ang dibdib ko, ngunit walang oras para magdrama. Araw-araw, 10:00 ng umaga, naglalakad ako papunta sa bahay nila, pag-check ng vital signs ni Itay, pamamahala sa gamot, at pagtulong sa rehabilitasyon. Hindi ito naiiba sa ginagawa ko sa ospital sa loob ng 20 taon. At may isa pa akong nakasanayan mula noong nurse pa ako, ang talaan ng gamot. PETSA, uri ng gamot, natitirang bilang, susunod na petsa ng pagbili, araw-araw. Maingat kong isinusulat ito, gamit ang ballpen. Sa ospital noon, isang tableta lang na magkamali ay maaaring ikamatay ng pasyente. Ang tensyong iyon, kahit 20 taon na ang nakalipas, ay nakatatak pa rin sa aking mga kamay. Nakita ako ni Inay at bahagyang natawa. Hindi mo na kailangang gawin yan. Masyado ka namang masipag, Iza. Tumingin ako mula sa talaan at ngumiti. Sa panahong iyon, wala pang nakakaalam sa tunay na kahalagahan ng talaang ito. Ang unang linggo ng pag-aalaga ay naging mapayapa. Tahimik si Itay, ngunit tinatanggap niya ang aking pag-aalaga. Si Inay naman ay palaging nagsasabi, sabihin mo lang kung may kailangan ka, at laging may nakahandang tsaa sa kusina. Kaya ko to, naisip ko. Ngunit doon ako nagkamali. Isang araw, nagluto ako ng sinigang para kay Itay. Ayon sa diet plan niya pagkatapos niyang maospital, binawasan ko ang asin at pinalasa ko ito ng husto gamit ang sabaw. Kangkong at gabi ang isinahog ko. Mga paborito raw niya ayon kay Inay. Wow! Mukhang masarap. Sabay na tayong kumain, Iza. Ako na ang maglalagay ng sinigang sa mangkok. Ikaw na ang magsandok ng kanin, pwede ba? Ipinasa ko ang sinigang kay Inay, at bumalik ako sa mesa. Tila nag-aalala si Itay, dahil nakatingin siya sa direksyon ng kusina. Itay, heto na po ang kanin ninyo. Hindi sumagot si Itay. Dumating si Inay na may dalang tray na may 2 mangkok. Heto na, Itay. Masarap daw itong sinigang na luto ni Iza. Inilapag ni Inay ang mga mangkok sa harap namin ni Itay. Sinulyapan ito ni Itay, at bago pa man hawakan ng kutsara, tumingin siya sa akin. Sa tingin mo ba'y kakainin ko yan? At itinulak ng kanang kamay ni Itay ang mangkok. Dahil sa lakas, tumalsik din ang sa akin. Halos lahat ng sabaw ay natapon sa mesa. Itay, anong ginagawa mo? Hindi ko pinansin ang boses ni Inay, at kumuha ako ng basahan. Maingat kong pinunasan ang natapong sabaw, at dahan-dahang inalis ang mangkok. Tumingin si Itay sa labas ng bintana, at hindi na nagsalita. Pagbalik ko sa kusina at paglagay ng mangkok sa lababo, narinig ko ang boses ni Inay mula sa likod. Naku, Itay naman. Pinaghirapan pa naman ni Iza yan. Pasensya ka na ha. Paglingon ko, nakatayo si Inay na nakasimangot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ko at umiling. Ganyan na talaga siya dati pa. Masakit magsalita at matigas ang ulo. Pero, wala naman siyang masamang intensyon. Siguro. Ang huling salitang siguro ay tila napakatapat. Ngumiti si Inay ng pilit habang kumukuha ng instant sinigang mix mula sa pantry at dinala ito kay Itay. Ang sinigang na ginawa ko ay itinapon ko na lang sa lababo. Ang amoy ng masarap na sabaw ay unti-unting nawala. Pagkatapos kong maghugas, pinunasan ko ang aking mga kamay
at bumalik sa kwarto ni Itay. Oras na para sa kanyang panghapon na rehabilitasyon. Mula noon, ilang beses akong nagtanong kay inay tungkol sa gusto ni Itay sa pagkain. Ang tamang timpla, laki ng hiwa ng sahog, temperatura. Maingat na itinuro ni inay ang lahat, ngunit gaano man ako magsikap, pareho pa rin ang reaksyon ni Itay. Minsan, itutulak niya ito ng hindi tinitikman. Minsan, isang subo lang at tatalikod na siya. Minsan, sinabi sa akin ni inay, paborito ni Itay ang nilagang baka na may carrots. Kaya sinipagan ko ang pagluto. Maingat kong hinugis ang carrots at pinalambot ito sa masarap na sabaw. Ngunit, nang makita ni Itay ang mangkok, sumimangot siya. Sinong nag-utos niyan? Iyon lang ang sinabi niya at humiga na siya sa kama. Tahimik kong kinuha ang pagkain at bumalik sa kusina. Uy, mukhang masarap ah. Sayang naman, ako na lang ang kakain. Sabi ni inay at kumuha ng kutsara at tinidor, ngunit hindi niya ginalaw ang nilaga. Ang kinain lang niya ay ang biniling atsara, sa maliit na platito, at uminom ng tsaa. Pasensya na ha, mula kaninang umaga, medyo masama ang pakiramdam ko. Sa huli, ako rin ang nagligpit ng hindi nagalaw na nilaga. Ilang araw ang nakalipas. Oras na ng tanghalian, at nagsimula akong maghanda ng pagkain para sa aming tatlo. Sa kalagitnaan, pumasok si inay sa kusina, at sinabing, tulungan na kita ho. Habang isinasalang ko ang ulam sa kalan, si inay naman ang nag-ayos ng mga plato. Ang galing niyang kumilos habang inaayos ang pagkain para sa aming tatlo. Para kay Itay, ang pagkaing naaayon sa kanyang diet. Para sa amin ni inay, simpleng ulam lang. Pagkatapos naming maghain, tinawag ako ni inay. Iza, umupo ka na. Sabay na tayong kumain. Ngumiti si inay at hinila ang upuan para sa akin. Mula pa kaninang umaga, abala ako sa pagtulong sa rehabilitasyon ni Itay, kaya't nagpapasalamat ako sa kanyang alok. Nang paupo na ako, biglang may sumigaw. Manugang ka lang, wag mo akong unahan kumain. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa hapagkainan. Hinampas ni Itay ang mesa. Tumalbog ang mga plato. Gumulong ang mga kubyertos. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, at pagkatapos ay dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Walang imik, kinuha ko ang aking plato at bumalik sa kusina. Nanahimik ang hapagkainan. Ang tanging naririnig ko mula sa kabilang pader ay ang malakas na paghinga ni Itay habang kumukuha ng kanyang kubyertos. Ilang sandali pa, dahan-dahang pumasok si inay sa kusina. May dala siyang 2 sandwich na nakabalot sa plastic wrap. Pasensya na ha. Alam mo na, matanda na si Itay. Heto, kainin mo. Mainit pa ang sandwich. Minsan na rin niya akong binigyan ng ganito. Nagpapasalamat ako sa kanyang pag-aalala. Ngunit sa araw na iyon, wala akong ganang kumain. Maingat kong binalot muli ang sandwich at inilagay sa aking bag. Mula sa hapagkainan, naririnig ko ang tahimik na pagkain ng aking mga biyenan. Nakasandal si inay sa may pintuan ng kusina, nakangiti na parang problemado. Isang buwan na akong nag-aalaga, ngunit hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Itay. Hoy, naubos na ang tissue. Bumili ka. Sabi ni Itay sabay nguso. Pagkatapos ko lang siyang tulungan sa umaga. Nang lalabas na ako para bumili, tumingin si inay na may awa. Naku, kawawa ka naman. Pagbalik ko galing sa pamimili, may iba na namang utos. Hindi ko mahanap ang nail cutter. Bumili ka ng bago sa botika. Lumabas ulit ako. 15 minuto papunta sa kalapit na botika, 30 minuto balikan. Pagbalik ko, sinulyapan lang ni Itay ang binili kong nail cutter at sinabing, ang bagal mo. At sa pangatlong beses, sinabi niya, mayroon akong magazine na binabasa dati. Pumunta ka sa lumang bookstore sa bayan, at hanapin mo. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nahahanap. Hindi malinaw kahit ang pangalan ng magazine. Paglabas ko ng pinto, narinig ko ang boses ni inay sa likod ko. Itay, huwag ninyo namang masyadong utusan si Iza. Hindi sumagot si Itay. 20 minuto ang biyahe papunta sa bookstore. Kailangan kong hanapin sa bawat estante. Sa huli, umabot ng mahigit 1 oras, bago ako makabalik dala ang 2 magazine na sa tingin ko ay iyon. Pagbalik ko sa bahay, nagtitimpla si inay ng tsaa para kay Itay sa sala. Nang iabot ko ang mga magazine, tahimik niya itong kinuha. Walang salamat, walang pasasalamat. Tumingin lang siya sa mga pahina. Lumapit si inay sa akin at bumulong. Pasensya na ha. Laging ganyan si Itay. Hindi marunong magpakita ng damdamin.
Umiling lang ako. Unti-unting nadadagdagan ang mga ganitong araw. Nasa kama man si Itay o nasa wheelchair sa tabi ng bintana, hindi nagbabago ang pakikitungo niya sa akin. Kapag tinutulungan ko siya sa rehabilitasyon, sasabihin niyang masyadong malakas ang puwersa ko. Kapag hininaan ko, tititigan niya ako at sasabihin, may gana ka pa ba? Kapag tinutulungan ko siyang magbihis, itutulak niya ako at sasabihin kaya niya. Kapag inaalalayan ko siya, sisimangutan niya ako at tatanungin kung manunood lang ba ako. Ano man ang gawin ko, hindi bumubuti ang kanyang kalooban. Sa mga ganoong pagkakataon, laging lumalapit sa akin si Inay. Huwag mong masamain, ha? Dati siyang CEO, kaya mataas ang pride niya. Siguro, nakakababa ng tingin para sa kanya, na alagaan ng isang manugang. Napabuntong hininga siya, at bigla siyang nagsalita. Noong pinapatakbo pa niya ang kumpanya, kahit istrikto siya, may prinsipyo naman. Pero nagbago siya noong hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan ng maayos. Siguro, kinakahiya niya ang sarili niya, at sa iba niya ibinubunton. May lungkot sa boses ni Inay. Pero hindi pa rin tama. Yung ganoong ugali, di ba? Kakausapin ko siya. Sa mga salitang iyon, yumuko ako at sinabing, "Wag na po kayong mag-alala. Kahit gaano ka-istrikto si Itay, laging mahinahon si Inay." Tuwing sinisigawan ako ni Itay, lagi siyang lumalapit at nagsasabing, "Pasensya na." Minsan, tinitimplahan niya ako ng tsaa. Minsan naman, kumakaway siya at nagsasabing, "Salamat sa araw na ito," bago ako umuwi. May mga pagkakataon ding si Inay mismo ang sumasaway kay Itay. "Itay, kung wala si Iza, sino ang mag-aalaga sa inyo? Magpakita naman kayo ng kaunting pasasalamat." Sa mga iyon, mananahimik lang si Itay, o sasabihing, "Ang ingay mo." Napapabuntong hininga si Inay, at kikindatan ako, na parang sinasabing, "Huwag mo nang pansinin." Ang sama ng ugali ni Itay, ay pinapagaan ni Inay. Sa bahay na ito, siya lang ang kakampi ko. Ganoon ang itsura ng aming araw-araw. 4 na taon na ang nakalipas, simula nang mag-alaga ako kay Itay. Walang pinagbago ang lahat. Ang kabagsikan ni Itay at ang kabaitan ni Inay. Si Ryan ay abala sa pagpapalago ng kanyang bagong kumpanya. Maaga siyang umaalis at gabi na kung umuwi. Kahit Sabado't Linggo, abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento, kaya't nabawasan ang oras namin para sabay-sabay kumain. Si Francine ay high school na. Noong elementarya pa lang siya, mukha pa siyang bata, pero ngayon ay matangkad na, at malinaw nang naipapahayag ang kanyang saloobin. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan at pagpasok ni Francine sa kanyang kwarto, si Ryan ay nakaupo sa sofa sa sala. Hawak ang remote control ng TV. Nagbabalita ng weather sa TV, ngunit hindi doon nakatingin si Ryan. "Iza," bigla niya akong tinawag, kaya't itinigil ko ang paghuhugas ng pinggan. Paglingon ko, nakatingin sa akin si Ryan. Karaniwan siyang palabiro, ngunit iba ang tono ng kanyang boses noon, tungkol sa pag-aalaga kay Itay. "Alam kong lahat ay ipinasa ko sa iyo. Pasensya na. Totoong abala ako sa paghahanda ng negosyo, pero alam kong sobra na ang bigat na dinadala mo." Pinatay ko ang gripo at pinunasan ng aking mga kamay. Bumalik ako sa sala at umupo sa tabi niya. "Okay lang. Ginagawa ko ito para kay Itay, dahil gusto ko." Tumango si Ryan, pero parang may gusto pa siyang sabihin. Ngunit sa huli, hindi na siya nagsalita, at ibinalik ang tingin sa TV. Biglang may narinig akong mga yabag mula sa pasilyo. Sumilip si Francine na nakapajama. "Ma, bukas sa baon ko, pwedeng may itlog na maalat?" First year high school na si Francine. Dahil sa club activities, madalas na siyang gabihin sa pag-uwi. Nagkikita na lang kami tuwing hapunan. "Sige. Gusto mo maalat talaga?" "Opo, yung maalat. Ayoko po ng broccoli." Pagkatapos sabihin ang gusto niya, bumalik na siya sa kanyang kwarto. Mahinang sinabi ni Ryan. "Ang sigla niya." "No." Napangiti ako ng bahagya. Sa bahay na ito, may mga ganitong masasayang usapan. Iyon ang nagiging lakas ko sa araw-araw. Kinabukasan, naglakad ako papunta sa bahay ng aking biyenan. Pagbukas ko ng pinto, nasa kusina na si Inay. "Magandang umaga, Iza." "Salamat ulit sa araw na ito," sabi ni Inay habang nagpiprito ng itlog, hindi man lang lumingon. Mukhang tinatapos niya ang almusal ni Itay. Nag-alis ako ng sapatos at, gaya ng dati,
Dumiretso sa kwarto ni Itay. Pagkatapos kong i-check ang kanyang vitals, isinulat ko ang kanyang blood pressure at temperatura. Nakaupo si Itay sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga puno sa hardin. Malamig ang hangin ngayon. Medyo malamig nga po, sagot ko. Hindi na siya sumagot at ibinalik ang tingin sa hardin. Pagkatapos kong tulungan siyang kumain ng almusal, dinala ko ang mga pinggan sa kusina. Habang tinatanggap ni Inay ang mga pinggan, bigla siyang nagtanong. Nga pala, Iza, kumusta na si Francine? Ayos naman po. Mula nang mag-high school, abala na siya sa club. Tumango si Inay, at pagkatapos ay ibinaba ng bahagya ang tono ng kanyang boses. Tinanong ko si Itay tungkol sa apo niya. Sabi ko, high school na si Francine. Alam mo ba ang sagot niya? Itinigil ni Inay ang pagpupunas ng plato at sumimangot na parang problemado. Suminghal lang siya. Hindi man lang ba niya mahal ang apo niya? Napabuntong hininga si Inay at inilagay ang mga plato sa aparador. Ganoon po ba? Sagot ko. At nagpatuloy sa paghugas ng mga natirang pinggan. Kapag kaming dalawa lang ni Inay sa kusina, may mga sandali ng katahimikan. Ang tunog lang ng tubig mula sa gripo at ang hilik ni Itay mula sa kabilang kwarto ang maririnig. Sa mga ganoong pagkakataon, laging may naalala si Inay at nagsasalita habang nakatingin sa malayo. Naaalala mo pa ba noong bagong kasal kayo? Isang hapon, habang natutulog ang aking mga biyenan, biglang nagtanong si Inay habang nagtitimpla ng tsaa. Nang tumango ako, hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay at tumingin sa mesa. Noon, ilang beses kong sinabi kay Itay, gusto raw dumalaw ni na Ryan. Pero laging umiiling si Itay. Malungkot ang tono ng boses ni Inay. Laging sinasabi, abala ako, o masama ang pakiramdam ko. Ilang beses ko na siyang pinakiusapan. Naalala ko ang mga unang taon ng aming pagsasama. Nagpasya kami ni Ryan na dumalaw sa kanila minsan sa isang buwan. Ngunit halos hindi iyon natupad. Tuwing bisperas ng aming pagdalaw, laging may mensahe mula kay Inay. Mukhang masama ang pakiramdam ni Itay ngayon. Baka mas mabuting huwag na kayong tumuloy. Pasensya na ha. Ayaw daw kayong makita ni Itay. Laging may halong paghingi ng paumanhin ang mga mensahe ni Inay. Walang emoji. Formal ang pananalita. Iyon pa ang nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon. Kung iyan ang sabi ni Itay, wala tayong magagawa, sabi ni Ryan. Ngunit kitang-kita ang pagkadismaya sa kanya. Kahit Pasko o Bagong Taon, laging may mensahe si Inay na mas mabuting huwag na kaming tumuloy. Unti-unting lumalayo ang loob namin kay Itay. Sumasakit ang dibdib ko kapag naaalala ko iyon. Noong panahong iyon, sinabi sa akin ni Inay, natutol si Itay sa aming kasal, at labis akong nalungkot. Inilapag ni Inay ang tasa, at tumingin sa akin na parang humihingi ng paumanhin. Sana naging mas magaling akong tagapamagitan. Pinasama ko lang ang loob ninyo. Pero ganyan lang talaga si Itay. Hindi marunong magpakita ng damdamin. Paulit-ulit ko nang narinig ang mga salitang iyon. Iniisip kaya talaga ni Inay na ang ugali ni Itay ay dahil lang sa hindi siya marunong magpakita ng damdamin? Hindi ko ininom ang tsaa sa harap ko, at pumunta ako sa kusina. Oras na para magising ang aking mga biyenan. Narinig ko ang pag-ubo ni Itay mula sa kanyang kwarto. Hinugasan ko ang tasa at pumunta sa kanyang kwarto. Nang magsimula akong magtrabaho sa kwarto ni Itay, narinig ko ang mahinang pagkanta ni Inay mula sa kanyang kwarto. Pagkatapos ng panghapong rehabilitasyon, humiga si Itay sa kama. Nang matiyak kong kalmado na ang kanyang paghinga, sinimulan ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Kinuha ko ang talaan ng gamot mula sa aking bag at binuksan ito sa mesa. Sa kanang pahina, puno ng talaan ng pag-inom ng gamot bawat araw. Sa kaliwa, isang listahan ng uri ng gamot at ang natitirang bilang. Kinuha ko ang lalagyan ng warfarin at binuksan ito para bilangin ang natitira. Isang daliri ang ginamit ko para bilangin ang bawat tableta. Isang ugali mula pa noong nurse ako. Huwag baguhin ang paraan ng pagbilang. Laging sundin ang parehong proseso. Iyon lang ang paraan para mabawasan ang pagkakamali. Napatigil ang aking kamay habang inihahambing ang bilang sa huling tala. Noong nakaraang Lunes, nagdagdag ako ng 30 tableta. Isang tableta bawat araw. Sa loob ng 7 araw. 7 tableta ang nagamit. Dapat ay 23 pa ang natitira. Ngunit, 21 na lang ang nasa lalagyan. Kulang ng 2. Binilang ko ulit. Bawat tableta, 21 nga.
Gumuhit ako ng maliit na bilog na pula sa tabi ng bilang. Sa tabi ng petsa, isinulat ko ang 29. Dahan-dahan kong isinara ang talaan. Wala na akong ibang ginawa at ibinalik ang lalagyan ng gamot sa dati nitong puwesto. Posibleng uminom si Itay ng higit sa inireseta. O baka nagkamali ako sa pagbilang noong nagdagdag ako. Ano man ito, hindi ako dapat magpadalos-dalos sa isang beses na pagkakamali. Ngunit, ang instinct ko bilang nurse ay itinala ang pulang bilog sa aking isipan. Inilagay ko ang talaan sa aking bag at nagsimulang maghanda para sa pagpapainom ng gamot sa hapon. Biglang sumilip si Inay mula sa kabilang kwarto, naka-makeup. Sa mga panahong ito, madalas na siyang umaalis at sinasabing may lakad lang. Pagkatapos ng aking pag-aalaga sa umaga, tatayo si Inay sa may pinto. Iza, pasensya na, ha, may lakad lang ako. Pakainin mo na lang si Itay ng nakahanda dyan sa loob ng ref. Medyo bihis siya para sa isang pagod na may bahay na lalabas lang sandali. Babalik ako mamayang hapon, sabi niya at umalis. Nang mawala ang tunog ng kanyang takong, bumalot ang katahimikan sa bahay. Ang pag-alis ni Inay ay 3 beses sa isang linggo, laging Martes, Huwebes, at Sabado. Dahil pare-pareho ang araw, malamang ay may regular siyang ginagawa. Ngunit hindi ko na tinanong ang detalye. May sariling buhay din si Inay. Karapatan niyang magkaroon ng sariling oras sa gitna ng araw-araw na pag-aalaga. Kapag wala si Inay, kakaiba ang hangin sa bahay. Walang sigaw ni Itay, walang suporta ni Inay. Ang tunog lang ng orasan at ang paghinga ni Itay ang maririnig. Habang naghahanda ako para sa susunod na rehabilitasyon, sinilip ko si Itay. Nakaupo siya sa wheelchair at tahimik na nakatingin sa hardin. Wala ang karaniwang kabagsikan sa kanyang mukha. Tila may malalim siyang iniisip. Ngunit hindi ko na pinag-isipan pa iyon. Kinuha ko ang tuwalya para sa rehabilitasyon at tinawag si Itay. Itay, oras na po para sa panghapong rehabilitasyon. Inalis ni Itay ang tingin sa bintana at tahimik na iniabot ang kanyang kanang kamay. Iyon lang, isang ordinaryong hapon. Nagbago ang panahon at nagsimulang mamulaklak ang mga halaman sa hardin. Isang araw, maganda ang mood ni Inay mula pa umaga. Pagdating ko, sinalubong niya ako sa pinto. Iza, magandang umaga. Mayroon akong magandang regalo para sa iyo. Itinuro niya ang isang paper bag na nakalagay sa sofa. Puting paper bag na may gintong logo ng isang department store. Buksan mo. Binuksan ko ang paper bag at nakita ko ang isang light blue na bestida na maingat na nakatupi. Manipis ang tela at hanggang tuhod ang haba, simpleng disenyo. Hindi magarbo, ngunit elegante. Salamat sa pag-aalaga mo. Minsan, mag-ayos ka naman. Nakangiti si Inay. Lagi ka na lang naka-apron. Dapat nagsusuot ka rin ng ganito. Kahit anong edad, dapat maganda pa rin ang babae. Sa ilalim ng paper bag, mayroon pang ribbon na nakabalot. Mukhang pinili niya ito sa department store. Salamat po, Inay. Nang aabutin ko na sana, biglang may sumigaw. Tigilan mo yan. Isang mababang boses mula sa kama. Bumangon si Itay at masamang nakatingin sa amin. Halatang galit siya. Hindi kailangan ng manugang ko ng ganyang karangyaan. Itay, anong sinasabi mo? Pasasalamat ko lang yan kay Iza. Mahinahong sabi ni Inay, ngunit hindi nakinig si Itay. Itapon mo yan. Hinawakan ni Itay ang gilid ng wheelchair at itinulak ang sarili pasulong gamit lang ang kanang braso. Hinila niya ang paralisadong kaliwang bahagi ng katawan para makalapit sa mesa. Kinuha ng kanang kamay ni Itay ang bestida mula sa paper bag. Habang nakalatag ang light blue na tela, kinuha ni Itay ang gunting sa mesa. Itay, anong? Isang matalas na tunog ng metal ang narinig at ginupit niya ang laylayan ng bestida. Sa bawat galaw ng gunting, napupunit ang tela. Ginupit niya ang manggas, ang katawan, ang leeg. Ang eleganteng bestida ay naging basahan sa loob lang ng ilang segundo. Grabe naman yan. Nanginginig ang boses ni Inay. Nakayuko siya at kinakagat ang labi. Inihagis ni Itay ang ginupit na tela sa mesa at ibinaba ang gunting. Hindi na siya nagsalita at ibinalik ang wheelchair sa tabi ng kama, nakatingin sa labas. Sandaling natahimik si Inay at pagkatapos ay malungkot na yumuko. Gusto ko pa namang mapasaya si Iza. Tahimik pa rin si Itay na nakatingin sa labas. Tila sinasabing walang saysay ang anumang sabihin pa. Tahimik na kinuha ni Inay ang paper bag at bumulong. Pasensya na.
Pinanood ko lang siyang dalhin ng paper bag sa kanyang kwarto. Ilang araw ang lumipas. Gaya ng dati, pagkatapos ng rehabilitasyon, nang marinig ko ang paghinga ni Itay na natutulog, kinuha ko ang talaan ng gamot. Binuksan ko ito sa mesa, at kinuha ang lalagyan ng gamot. Binuksan ko ang takip at binilang ang natitirang warfarin. Isa-isa. Nang matapos akong magbilang, napatigil ako. Ibabawas ko ang nagamit mula sa huling tala. Ang bilang sa talaan, at ang bilang ng tableta sa harap ko. Ngayon, kulang ng 5. Noong una, 2 ang kulang. Naisip kong, baka nagkamali ako sa pagbilang. Pero kung 5, iba na ang usapan. Muli akong gumuhit ng pulang bilog sa talaan. Isinulat ko ang 5 sa tabi ng petsa at kinonekta ito sa tattoo dati. 2 pulang bilog ang magkatabi sa talaan. Ang dosis ay 1 tableta bawat araw. Araw-araw, 1 tableta lang ang kinukuha ko at ibinibigay kay Itay. Tinatanggap niya ito at iniinom. Walang pagbabago sa prosesong iyon. Isinara ko ang talaan at inilagay sa bag. Tumayo ako at pumunta sa kusina. May oras pa bago ang pag-inom ng gamot sa hapon. Ang dapat kong gawin ay pareho pa rin. Lumipas ang 1 linggo. Pagkatapos ng rehabilitasyon sa umaga, nagsimula akong maghanda ng tanghalian para kay Itay. Habang naghihiwa ako ng gulay, dumating si Inay galing sa pamimili. Andito na ako. Uy, maaga kang naghahanda ng tanghalian ah. Sumilip si Inay sa kusina habang nag-aalis ng coat. Ang karaniwan niyang mahinahong ngiti. Iza, mamayang tanghali, mag-relax muna tayo. Magtitimpla ako ng kape. Kinuha ni Inay ang 1 supot ng coffee beans mula sa aparador. Karaniwan, instant lang ang iniinom namin. Pero ngayon, gagawa siya mula sa beans. Nakatago lang to. Minsan, uminom naman tayo ng masarap. Pagkatapos ng tanghalian, si Itay ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin. Nagdala si Inay ng 2 tasa mula sa kusina. Heto, para sa pagod mo. 1 puting tasa na may maitim na likido. Amoy ng mapait na kape. Nilagyan ko na ng asukal at gatas ha. Mahilig ka sa matamis, di ba? Umupo si Inay sa kabilang panig ng mesa. Kinuha ko ang tasa. Ramdam ko ang init sa aking mga daliri. Nang ilapit ko ang tasa sa aking bibig, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng tasa, may latak na iba ang kulay sa kape. Hindi ito asukal o gatas, kundi puting pulbos. 1 saglit lang iyon. Ngunit ang mga matang sanay sa pagbabantay sa mga pasyente, sa loob ng 20 taon, ay hindi ito pinalampas. Dahan-dahan kong ibinalik ang tasa sa mesa. Walang ingay. Pagtingin ko, nakatingin sa akin si Inay. May mahinahong ngiti habang nag-aayos ng cookies. Gawan ko rin kaya ng kape si Itay. Pero masama yata sa kanya ang caffeine no. Ano, wala para sa akin. Sabi ni Itay mula sa wheelchair. Hindi ito galit na tono. Hindi ka naman umiinom ng kape, di ba? Aba, minsan gusto ko rin. Ngumiti si Inay. Pero kailangan mong maging malakas, Itay. Sa susunod na lang. Ngayon, tsaa muna. Sige, okay na yan. Pumunta si Inay sa kusina para kumuha ng tasa ni Itay. Ang mga mata ni Itay habang tinitingnan siya ay hindi kasing istrikto ng dati. Si Inay naman ay mas madaldal at mas palangiti kaysa dati. Nako, naubusan pala ng tsaa. Bibili lang ako sandali. Iza, inumin mo na yung kape mo bago lumamig. Babalik ako agad. Tumayo si Inay. Inalis ang apron at pumunta sa pinto. Kinuha niya ang wallet at susi at umalis. Narinig kong nagsara ang pinto. Unti-unting nawala ang tunog ng kanyang takong. Nagkatinginan kami ulit ni Itay. Kumilos ako. Kinuha ko ang 1 maliit na lalagyan mula sa aking bag at isinali ng kape. Maingat, pero mabilis. Isinara ko ng mahigpit ang lalagyan at inilagay sa loob ng bag. Mabilis akong nag-text kay Ryan. Hinugasan ko ng bahagya ang tasa para magmukhang naubos na at ibinalik sa dati nitong pwesto. Buti napansin mo. Opo. Ngayon ko lang naramdaman na sulit pala ang pagiging nurse ko. Napangiti ng bahagya si Itay sa sinabi ko. Napangiti na rin ako. Ilang sandali pa, bumalik si Inay. Dala ang 1 plastic bag na may tsaa. Tiningnan niya agad ang mesa. Nang makita niyang walang laman ang aking tasa, bahagyang ngumiti si Inay. Iza, kumusta ang kape? Ang boses na iyon, bagamat may karaniwang hinahon,
ay may bahagyang kakaibang kulay. Tila naninigurado, tila umaasa. Nakaharap pa rin sa bintana ang aking biyenang lalaki at sumagot sa magaan na tono. Ah, yung kape? Ininom ko na. Natigilan si inay. Ang kamay niyang may hawak na supot ng tsaa ay nanigas sa ere. Ano? Tira ni Iza, kaya kinuha ko. Masarap pala, ah. Biglang nagbago ang mukha ni inay. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata niya at nanginginig ang mga labi. Ang mahinahong maskara na suot niya ay biglang natanggal. Ano? Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na. Ang boses niya ay halos pasigaw na. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang dalawang kamay. Ang karaniwan niyang kalmado at mahinahong kilos ay wala na. Para siyang ibang tao, na may lantad na pagkataranta. Nakatitig ako sa kanya habang nakaupo. Inay, anong ikinatataranta ninyo? Sa sobrang tahimik, rinig na rinig ang patak ng tubig mula sa gripo. Ang boses ko ay direktang tumama sa katahimikang iyon. Ang kape na tinimpla ninyo para sa akin ay ininom lang ni Itay, di ba? Narinig kong lumunok si inay. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay bahagyang kumibot. Ang mukha niyang kanina lang ay nakangiti ay parang naging estatwa. Matataranta talaga ako. Kasi, delikado yon. Mayroon kasing, natigilan si inay, at tinakpan ang kanyang bibig. Nag-aalala ang kanyang mga mata. Narealize niyang may nasabi siyang hindi dapat. Huminto siya at nanigas. Tinitigan ko siya at dahan-dahang nagsalita. Inay, sinabi ninyo pong, mayroon kasing. Nanginginig ang mga labi ni inay. Hindi ko alam kung sinusubukan niyang magsalita o pigilan ito. Ano man iyon, hindi na niya kontrolado ang kanyang mga labi. Ano po ang laman noon? Anong? Ano? Nag-aalala lang ako sa kalusugan ni Itay kaya, tumawag na tayo ng ambulansya. Nanginginig ang kanyang boses, at palingalinga ang kanyang mga mata. Ang platito ng cookies sa mesa, ay kumalansing ng bahagya, nang masagi ng kanyang kamay. Dahan-dahan akong tumayo. Huwag po kayong mag-alala. Inay. Lumapit ako sa kanya. Bahagyang umatras ang katawan ni inay. Narinig ang paggasgas ng paa ng upuan sa sahig. Hindi naman po iyon ininom ni Itay. Nanlaki ang mga mata ni inay, hanggang sa sukdulan. Ang puti ng kanyang mga mata ay kitang-kita. Isang mukha na hindi ko pa nakita kailanman. Dahan-dahang iniharap ni Itay ang kanyang wheelchair sa amin. Sabihin mo ang totoo. Isang lakas na hindi inaasahan, sa isang taong nangangailangan ng alaga, ang nasa maikling salita ni Itay. Ang boses ng isang dating CEO, ay umalingaw-ngaw sa bahay na iyon, pagkatapos ng 4 na taon. Nanghina ang mga tuhod ni inay. Napaupo siya sa upuan, hawak ang mesa. Ang ekspresyon niya ay halo ng ginhawa at desperasyon. Ginhawa dahil hindi ininom ni Itay ang kape. At desperasyon, dahil nabuking ang kanyang plano. Biglang bumukas ang pinto. Nandito na ako, mga yabag sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Ryan. Nakasuot pa. Bitbit ang kanyang bag. Masyado pang maaga para umuwi mula sa trabaho. Sinulyapan niya si inay. At pagkatapos ay dahan-dahang pumasok sa sala. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumayo sa harap ni inay. Ryan, bakit ka nandito? Oras ng trabaho mo, di ba? Tinawagan ako ni Aiza. Mama, alam na namin ang lahat. Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala akong. Sumandal si Ryan sa braso ng sofa at nag-cruise ng mga braso. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Ako ang unang nakapansin sa mga kababalaghan mo. Ang mga labi ni inay ay gumagalaw, na parang naghahanap ng salita, pero walang lumalabas na boses. Matagal ka na naming pinapakiramdaman. Isang purong takot ang makikita sa mukha ni inay. Ang maskara ng isang mabait na biyenan na isinuot niya sa loob ng 20 taon. Iyon ang mukha ng isang taong nakarealize na hindi na niya ito maibabalik. Tila hindi pa rin maintindihan ni inay ang sitwasyon. Tinitingnan niya ang aming mga mukha si Ryan, si Itay, at ako at sinusubukang magsalita, ngunit walang boses. Inilapag ni Ryan ang kanyang bag. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ito sa mesa. Habang naghihintay, hindi niya inalis ang tingin kay inay. Umiilaw na ang screen. Ang nakikita ay isang pamilyar na kwarto. Ang sala ng bahay na ito, ang kusina, ang pasilyo. Ang aming araw-araw, kuha mula sa iba't ibang anggulo. Ano to? Video mula sa security camera. Ipinakabit ni Itay dito sa bahay.
Matagal na. Siguro, mula noong nagretiro siya at dito na tumira. Mahinang nagsalita si Itay mula sa kanyang wheelchair. Lahat ng kilos mo, nakatala. Tumingin si Inay sa mga sulok ng kisame. Pero ang mga kamera ay magaling na naitago. Sa likod ng mga gamit. Sa loob ng estante. Sa tabi ng ilaw. Ang mga lugar na pinili ni Itay, na alam ang bahay na ito, ay hindi mapapansin sa araw-araw. At ito pa. Naglagay si Ryan ng isang maliit na itim na aparato sa mesa. Isang voice recorder. Lahat ng sinabi mo kay Iza, kay Itay, sa telepono, lahat naka-record. Pag nanakaw ng usapan yan. Hindi. Security camera at recording device na ipinakabit sa sariling bahay para sa seguridad. Kinumpirma na namin sa abogado. Walang iligal doon. Seryosong sinabi ni Ryan ang mga katotohanan. Ang kanyang kahinahunan ang lalong nagpadiin kay Inay. Kinuha ko ang talaan ng gamot mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Ang talaan na ilang buwan kong isinulat. Inay, sa talaang ito, isinulat ko ang bilang ng gamot araw-araw. Binuksan ko ang talaan, sa pahinang may pulang bilog. Nitong mga nakaraang linggo, malinaw na nababawasan ang warfarin ni Itay. 1, 2, tapos 5. Kung susundin ang reseta, hindi dapat magkaroon ng ganitong pagkakaiba. Tumingin si Inay sa talaan. Nakita niya ang 2 pulang bilog sa tabi ng mga petsa. Ang iniinom lang ni Itay ay ang ibinibigay ko. Ang tanging may access sa gamot ay kayo lang na nandito sa bahay. Hindi ako yan. Nagkakamali ka. Hindi po ako nagkakamali. 20 taon kong trabaho, ang pamamahala ng gamot. Laging pareho ang paraan ko ng pagbilang. Sa tabi ng talaan. Inilagay ko ang lalagyan, na kanina ko lang itinago. Nasa loob pa rin ang kapeng tinimpla ni Inay. Ang kapeng ito ay ipapadala ko sa isang laboratorio para suriin. Malalaman agad kung ano ang inihalo dito. Nakatitig ang mga mata ni Inay sa lalagyan. Dinurog na tableta ng warfarin, di ba? Kung makita ang warfarin sa kapeng ito, alam nyo na siguro kung ano ang mangyayari. Tumayo ako at inilagay ang aking kamay sa tabi ng lalagyan. Kung ang isang malusog na tao ay uminom ng warfarin nang walang reseta, abnormal na bababa ang kakayahan ng kanyang dugo na mamuo. Magdurugo ang gilagid. Magkakapasa kahit sa kaunting tama lang. Sa huli, magkakaroon ng internal bleeding, at ang pinakamasama, brain hemorrhage. Lalong namutla si Inay. Kung ininom ko ang kapeng ito, sa loob ng ilang araw, magkakaroon ako ng hindi maipaliwanag na pagdurugo. Kahit dalhin sa ospital, hindi agad malalaman na dahil iyon sa sobrang warfarin. Hindi inaasahan na makikita iyon sa isang taong walang reseta. Tinitigan ko si Inay. At kung si Itay talaga ang uminom, tumalo ng balikat ni Inay. Araw-araw nang umiinom si Itay ng warfarin. Kung dadagdagan pa iyon, biglang tataas ang konsentrasyon sa dugo niya sa mapanganib na antas. Brain hemorrhage, internal bleeding, parehong nakamamatay. Sa edad na 78 at may kapansanan, malaki ang posibilidad na huli na ang lahat kapag nagsimula na ang pagdurugo. Ang boses ko ay parang boses ng isang nurse na nagpapaliwanag sa pamilya ng pasyente. Kaya kung ininom iyon ni Itay, ang pinakamasamang sitwasyon ang mangyayari. Kaya kayo nagmamadaling tumawag ng ambulansya, di ba? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa hangin. Kitang-kita kong nawala ang huling lakas sa katawan ni Inay. Sige, Mama. Dito na tayo sa seryosong usapan. Kinontrol ni Ryan ang laptop at nagplay ng isang video. Ang kusina ng bahay na ito. Ang petsa ay ilang buwan na ang nakalipas. 11:00 ng umaga. Sa screen, nakatayo si Inay sa kusina. Habang tinutulungan ni Iza si Itay sa rehabilitasyon, walang tao sa kusina. Kumuha si Inay ng isang mangkok. Hawak niya ang isang maruming basahan. Piniga niya ang basahan sa lababo at dinala sa ibabaw ng mangkok. Ang maruming tubig mula sa basahan ay pumatak sa loob. Ang katas ng basahan ay inihalo sa sinigang. Ibinalik ni Inay ang basahan sa dati nitong pwesto at umalis na parang walang nangyari. Huminto ang video. Sa screen, nakikita ang likod ni Inay. Walang bahid ng pagsisisi. Nagsalita si Itay. Noong araw na iyon, nakita ko mismo na piniga mo ang basahan sa sinigang ni Aiza. Kaya ko sinabing hindi ko kakainin at itinapon para hindi niya mainom. Naaalala ko iyon. Nagulat ako, pero iyon pala ang paraan ni Itay para bigyan ako ng babala. Pagkatapos kong sumigaw, lumapit ka kay Aiza at hinawakan ang balikat niya. Sabi mo, pasensya na. Pinalabas mo pang ako ang may kasalanan. Totoo.
Malungkot na tumingin si inay, at hinawakan ang aking balikat. Lahat pala iyon ay pag-arte, para pagtakpan ang kanyang ginawa. Sa harap ng video, wala nang palusot si inay. Sunod, nag-play ulit si Ryan ng isa pang video. Oras ng tanghalian, habang nasa kalan ako, tumutulong si inay sa paglalagay ng pagkain sa plato. May kinuha si inay mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang maliit na bote at binudburan ang isa sa 3 plato. Mabilis ang kilos niya. Ibinalik agad ang bote sa bulsa. Ang platong iyon ay inilagay sa harap ko. Huminto ang video. Naalala ko ang araw na iyon. Ang ngiti ni inay nang sabihin niyang sabay kaming kumain. Ang sandwich na dinala niya pagkatapos akong sigawan ni Itay. Lahat ay planado. Nakita ko rin noong binudburan mo ng kung ano ang plato ni Iza. Kaya ako sumigaw ulit, para hindi niya makain iyon. Pagkatapos noon, binigyan ninyo ako ng sandwich. Dahil sa sinabi ni Itay tungkol sa sinigang, naisip kong baka may halo rin ang sandwich, kaya't hindi ko kinain at dinala ko. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag. Sa loob, isang report mula sa isang laboratorio. Agad akong humingi ng tulong sa isang kakilala mula sa ospital, para suriin ang sandwich na iyon. Inilagay ko ang report sa harap ni inay. Ang resulta ay nakasulat dito. Wala ka nang maitatanggi. Isang kemikal na ginagamit sa pampurga ang nakita sa sandwich, sa dosis na higit pa sa normal. Kung nakain ko ito, siguradong sasakit ng husto ang tiyan ko. Hindi na ako makakapag-alaga. Ang sandwich na simbolo ng kanyang kabaitan ay naging ebidensya laban sa kanya. Meron pa, walang awa ang boses ni Ryan. Lumipat ang video sa kwarto ni inay. Inilalatag niya ang bestidang light blue. Ang bestidang ireregalo niya sa akin. Hawak niya ang isang puting bote. Inilalagay niya ang laman nito sa tela, lalo na sa loob na direktang tatama sa balat. Pagkatapos, maingat niyang tinupi ang bestida at ibinalik sa paper bag na may ribbon pa na parang walang nangyari. Huminto ang video. Naalala ko ang ngiti ni inay. Kahit anong edad, dapat maganda pa rin ang babae. Ang lahat pala ay para saktan ako. May kemikal na pampaputi ang bestidang iyon. Kung isinuot, magkakaroon ng iritasyon sa balat. Kahit ako, nang mahawakan ko, nangati ang mga daliri ko, sabi ni Itay. Kaya ako ginupit iyon, para hindi mo maisuot. Kung hindi, ibibigay mo pa rin iyon kay Iza. Ang ginawa ni Itay ay hindi galit. Iyon ang paraan niya, para protektahan ako. Hindi na makasagot si inay. Nakasubsob siya sa mesa, takip ang mukha. Hindi, gusto ko lang. Gusto mo lang ano? Dahan-dahang ibinaba ni inay ang kanyang mga kamay. Walang luha sa kanyang mga mata, kundi ang tingin ng isang hayop na nasukol. At saka, Mama, bahagyang nagbago ang tono ni Ryan. Noong ikasal kami ni Iza, anong sinabi mo sa kanya? Hindi sumagot si inay. Pinindot ni Ryan ang voice recorder. Ang totoo niyan, Iza, tutol talaga ang Itay mo sa kasal natin. Gusto niya raw sana, mas batang mapapangasawa. Pero huwag mo nang alalahanin yon. Ako na ang bahalang sumuporta sa iyo. Huminto ang recording. Sinungaling. Mahinang sabi ni Ryan. Lahat. Palagi kaming nag-uusap ni Itay. Hindi mo lang alam. Akala ni inay ay hindi na nag-uusap si Ryan at si Itay. Para sa kanya, iyon ay isang malaking gulat. Alam mo ba kung anong sinabi ni Itay noong sinabi kong magpapakasal na kami? Mabait na manugang yan. Magaling pumili si Ryan. Tuwang-tuwa siya. Oo, tuwang-tuwa ako noon. Akala ko, ayaw mo lang akong makita kaya hindi ka dumadalaw. Pero ikaw pala ang nagkakalat ng kasinungalingan. Para ilayo mo kami sa isa't isa. Hindi kumikibo si inay. Pero sinabi niyo po talaga yon. Sinabi ko lang kung anong narinig ko. Kailan ko sinabi yan? Hinding-hindi. Nasira ang huling depensa ni inay. Sunod, tungkol kay Francine. Sa unang pagkakataon, may emosyon sa boses ni Ryan. Mama, noong isinilang si Francine, anong sinabi mo kay Iza? Muling umalingaw-ngaw ang boses ni inay. Babae? Naku, problema yan. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na nating sabihin kay Itay. Mahigpit yun sa tagapagmana. Kapag nalaman niyang babae ang anak ninyo, baka magalit pa. Huminto ang recording. Noong araw na iyon, seryoso kaming nag-isip ni Ryan. Sa tingin mo ba, hindi ako matutuwa sa pagsilang ng apo ko? Nanginginig ang kamay ni Itay. Galit at panghihinayang. Lalaki man o babae, walang kaso.
Hindi ko kailanman inisip na ayaw kong makita ang apo ko. Pero nag-aalala rin po kayo sa tagapagmana, di ba? Wala nang kinalaman yan. Wala na ang kumpanya. Pamilya na lang ang natitira. At kahit ang pamilya, sinusubukan mong ilayo sa akin. Natahimik si inay. At isa pa, nag-play ulit si Ryan ng recording. Mukhang masama ang pakiramdam ni Itay ngayon. Baka mas mabuting huwag na kayong tumuloy. Paulit-ulit na boses ni inay. Sa loob ng maraming taon, iyon ang mga mensaheng pinapadala niya. At naniwala kami, lahat pala kasinungalingan. Hindi sumasagot si inay. Laging gustong makita kami ni Itay. Ikaw ang humaharang sa lahat. Pasko, bagong taon, laging siyang naghihintay. Tumingin si Itay sa labas ng bintana. Tuwing may tunog sa pinto, akala ko si Ryan na, pero hindi sila dumarating. Nanginginig ang boses ni Itay. Sa loob ng maraming taon, naghintay siya. Namumula ang mga mata ni Ryan. Lagi ka palang naghihintay, Itay. Tumango si Itay. Sa loob ng 4 na taon, nakita ko siyang nakatingin sa labas, tahimik. Ngayon, alam ko na kung ano ang iniisip niya. Naghihintay siya sa pamilyang hindi darating. Tahimik ang sala. Mama, prangkahan na tayo, sabi ni Ryan. Alam ko kung bakit ka naglagay ng gamot sa kape. Dahil sa huling habilin. Di ba? Nanlaki ang mga mata ni inay. Narinig mo si Itay na kausap ang abogado sa telepono. Di ba? Hindi sumasagot si inay. Nagsalita si Itay. Sinasadya kong iparinig sa iyo ang usapang iyon. Kinausap ko na ang abogado. Sinabi kong sa iyo iiwan ang malaking mana. Alam kong kikilos ka kapag narinig mo yan. 20 taon. Pera ko lang ang habol mo. At kumilos nga si inay. Para paalisin ako sa pag-aalaga. Para mabago niya ang huling habilin. Isang patibong iyon. Hinihintay naming kumilos ka. Ano? Lahat ng pinaniniwalaan ni inay sa loob ng 20 taon ay gumuho. Kusang loob mong ginawa ang paglalagay ng gamot sa kape. Walang pumilit sa iyo. At isa pa. Alam ko kung saan ka pumupunta tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Nanigas ang katawan ni inay. Naglabas si Ryan ng mga litrato. Si inay. Pumapasok sa isang kondo. Kasama ang isang lalaki. Ipinasubaybayan kita. Kilala ko ang lalaking yan. Dating empleyado ni Itay, di ba? Huminto ang paghinga ni inay. Nang mamatay ang una kong asawa, para akong nawalan ng buhay. Nagsimulang magkuwento si Itay. Walang gana kumain, walang gana magtrabaho. At dumating ka. Inalagaan mo ako, nagdala ng pagkain. Naniwala akong totoo ang kabaitan mo. Kaya kita pinakasalan. Pero lahat pala, planado. Ang lalaking iyan, tinanggal sa kumpanya, dahil sa pagnanakaw, sabi ni Ryan. Hindi siya idinemanda ni Itay, dahil sa awa, pero nagtanim siya ng galit. Siya ang nagsulsol sa iyo. Magpakasal ka sa mayamang biyudo, makukuha mo ang yaman niya. Ganoon ang plano, di ba? Nanginginig ang mga labi ni inay. Mula pa noon, pera lang ni Itay ang habol mo. Mula pa noon, may ugnayan na kayo ng lalaking iyon. Gamit ang pera ni Itay, nagsasaya kayo. Nang malaman ko ang lahat, nagpasya akong hindi na kita patatawarin, lalo na nang saktan mo si Iza. Kinausap ko si Ryan. At nagplano kami. Para kolektahin ang lahat ng ebidensya. 4 na taon, umarte si Itay na masungit. Para protektahan ako sa harap ni inay. Mama, akala mo ikaw ang pinakamatalino, di ba? Sabi ni Ryan. Pero ikaw ang naloko sa lahat ng ito. Mama, tinanong mo si Iza kanina tungkol kay Francine, di ba? Na hindi raw mahal ni Itay ang apo niya. Tumingin si Itay sa pinto. Sige, papasukin mo na siya. Nag-text ako. Wala pang 1 minuto. Bumukas ang pinto. Isang masiglang yabag. Lolo. Naka-uniforme pa. Tumakbo si Francine kay Itay. At niyakap siya. Niyakap din siya ni Itay. Gamit ang kanang braso. Lolo, kanina sa club, may bago kaming kanta. Umupo si Francine sa tabi ni Itay. Masayang nagkukuwento. Walang hiya. Walang kaba. Isang pamilyar na samahan. Ang istriktong mukha ni Itay ay naging malambing. Isang ngiti na hindi ko pa nakita sa loob ng 4 na taon. Talaga? Aabangan ko yan. Nakatitig si inay sa kanila. Nanlaki ang mga mata. Nakabukas ang bibig. Paano? Akala niya, naitago niya si Francine kay Itay. Mula pa noong sanggol si Francine, nagkikita na sila ni Itay. Habang nasa bahay ka ng kalaguyo mo. Tuwing Martes,
Huwebes, at Sabado, kapag wala si inay, pumupunta si Francine. Noong maliit pa siya, ako ang nagdadala. Ngayon, mag-isa na siyang pumupunta. Hindi makapaniwala si inay. Dumating ang doorbell. Si Ryan ang nagbukas. Pumasok ang isang lalaki na nakasuit. Ipinakikilala ko mama. Ang abogado ni Itay. Umupo ang abogado at naglabas ng mga dokumento. Geneng, Cherry Pie Picache. Narito po ako para ipaalam ang mga legal na hakbang laban sa inyo. Una, tungkol sa paglalagay ng gamot sa kape, ihahain po namin ay kasong attempted murder. Pangalawa, tungkol sa diborsyo. Dahil sa inyong pagtataksil at masamang hangarin, aaprubahan ito. Ang hatian ng yaman ay mababawasan ng husto dahil sa inyong mga ginawa. Nakasaad na rin sa huling habili ni G. Cruz na wala kayong matatanggap na mana. Ang inyong kalaguyo ay kakasuhan din namin para sa danyos. At muling bubuksan ang kaso ng pagnanakaw niya noon. Umalis ang abogado. Mama, yung kalaguyo mo, pera mo lang ang habol niyan. Kapag nawala ang pera mo, iiwan ka rin niya, gaya ng ginawa mo kay Itay. At yung kaso niya, hindi na siya patatawarin ngayon. Biglang sumiklab ang galit ni inay. Huwag ninyo akong lokohin. 20 taon. 20 taon akong nag-alaga sa matandang yan. Alam niyo ba kung gaano kahirap yon? At ikaw, turo niya sa akin. Kung hindi ka dumating, sana naging maayos ang lahat. Tinitigan ko siya. Lahat po tayo may karapatang lumigaya. Pero hindi sa panloloko. Naniwala sa inyo si Itay. Naniwala sa inyo si Ryan. Naniwala ako sa kabaitan ninyo. Pero ginamit ninyo ang lahat ng iyon. Ang tinatawag ninyong pagtitiis ay hindi maihahambing sa pagtitiis ni Itay na niloloko ninyo sa loob ng maraming taon. Nawalan siya ng lakas. Patawad. Patawarin ninyo ako. Huli na ang lahat, sabi ni Itay. Ang dapat mong hinga ng tawad ay si Aiza, sabi ni Ryan. Tumingin siya sa akin. Iza, tulungan mo ako. Patawad. Inay, sa loob ng 4 na taon, nginitian ko kayo. Hindi ninyo maiintindihan kung gaano iyon kasakit. Ayoko na kayong makita. Pakiusap. Umalis na kayo sa buhay namin. Gumuho siya. Umalis ka na sa bahay na ito. Mahinahong sabi ni Itay. Tumayo si inay. Lumingon, at tumingin sa akin. Ang nakita ko ay hindi pagsisisi, kundi galit, dahil natalo siya. Umalis siya ng walang imik. Nang magsara ang pinto, isang tunay na katahimikan ang bumalot sa bahay. Tapos na ang mahabang laban. Humiga si Itay. Hinawakan ni Francine ang kanyang kamay. Lolo, okay lang po kayo? Ngumiti si Itay. Isang totoong ngiti. Oo, okay lang ako. Lumapit si Ryan at hinawakan ang aking balikat. Tumingin ako sa labas. Parehong bintana, parehong hardin. Pero iba na ang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Nakumpirma sa laboratorio na may warfarin sa kape. Nagsampa ng kaso laban kay inay. Natuloy ang diborsyo. Walang natanggap na mana si inay. At gaya ng sabi ni Ryan, iniwan siya ng kanyang kalaguyo. Ang lalaki ay kinasuhan din. Nawala ang lahat sa kanya. 6 na buwan na ang nakalipas. Lumipat kami sa bahay ni Itay. May mga bago ng gamit. Litrato ni Francine sa dingding. Sapatos niya sa pinto. Iza, masarap ang sinigang ngayon, sabi ni Itay. Salamat po. Pasensya na sa mga nangyari noon. Ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad. Kung hindi niyo po tinapon ang sinigang, baka nainom ko ang tubig mula sa basakahan. Nakakainis lang na isipin nilang masungit akong matanda. Bahagyang ngumiti si Itay. Sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Nagkukuwento si Francine tungkol sa eskwela. Nagrereklamo si Ryan tungkol sa trabaho. At tahimik na nakikinig si Itay. Isang normal na pamilya. Nandito ang tunay na kaligayahan.